So yun mga kapalalo, magandang tanghali. So for today's vlog, magkakabit tayo ng UMA Hyper Clutch. So bakit nga ba Hyper Clutch? Hindi ko alam, yun ang gusto ng may-ari. Ano? So tayo dito, installer lang tayo. So susundin lang natin kung ano yung gusto ng customer. So ito nga pala yung 5 spring. So expected dead natin na ito ay medyo maganit, ano, i-clutch. Siyempre 5 na. So yung stock natin 3 lang. So ano nga ba yung magiging performance nito? Ayan na, tingnan natin yung performance. So ito po ay mas torquey, ano. Pero kung tinatawag natin na speed, wala pong madadagdag doon. So mas grippy lang siya, ano. So mas torquey kasi nga 5 spring na, mas maraming lining. Tapos ano pa ba? Cons naman tayo. So ano ba yung cons nito? Siyempre yung mga traffic. Yan na. So pag traffic, medyo matigas-tigas din itong tigay, ano? So kung nagpapamasal kayo ng daliri, why not? Dito tayo. So masasuggest ko lang pag nagpalit kayo ng ganito, medyo stress ng konti yung makina dahil engine brake natin sa sleeper medyo smooth. So dito medyo grippy rin. So I suggest na magpalit kayo ng timing chain na mas matibay, ano? So mas magandang klase. So I suggest na bumili kayo ng timing chain na UMA Racing, no? So para combo, no? Para at least kahit pa ba, no, may laban-laban yung ating timing chain sa engine brake, ano? So may importante yun. So yung stock, hindi ko naman siya dinadown, pero marami ako nakikita, marami nagpo-post na lagi napuputol. Siyempre, si Sniper 155 ay talagang may kanipisan ng kanyang timing chain. So let's go, install na natin ito. Hindi natin patagalin habang warm pipe makina. Mainit na mga boss. Kapit na natin. So yun mga boss, kakalasin na natin. So hindi ko na pinakita yung ibang baklasin. So common naman, magbabaklas kayo ng fairing sa right side. Then may 2 bolts dito. Ayan, alisin natin. Ano pa ba? Yung exhaust, kasama din yung exhaust syempre para matanggal natin itong crankcase. Kasi nandito yung exhaust yan. So hindi nyo matatanggal yung crankcase pag hindi nyo tatanggalin yung exhaust. So sa exhaust naman, hindi naman natin kailangan hubutin lahat. Medyo ibaba lang natin dito, hindi sa katamaran. So maganda yung benefits ito. Bakit? Pag nalagyan to ng langis, hindi siya kakalawangin agad. So ito, kinakalawang na ako. So ako, nung inalaga ko yung exhaust ko, nilalagyan ko pa talaga ng oil yan, sinasadya ko after change oil. Para yung lifespan ng bakal natin mas tumagal. At saka isa pa, hindi siya magkaroon ng kalawang. Okay, let's go. Dito na tayo sa crankcase. So gamit tayo 8mm na pangkalas. So, ito yun, ating bala ng impact wrench. Socket wrench 8mm. Saka alisin nyo lahat yung mga bolts na yun, mga boss. Ang dami yan. Much better na meron kayong impact para mabilis yung trabaho. At kung wala naman kayong impact, pwede rin yung T-wrench. Mano-mano yung ikot. Depende sa inyo kung anong trip nyo. Ito na mga boss, hugutin na natin ang kanyang crankcase. Iyan na. Ang ganda ng kulay ng langis. Nakita nyo yung mga langis na yung mga bossing. Mapula. So ito na yung crankcase niya mga bossing. Ang odo daw nitong motor ay 10,000 kilometers. So napakabata na. Tako lang tayong tools. Siya nga pala, explain ko lang sa inyo. Meron tayong konting dito, no? Kailangan nyo pag kayo magpa 5 springs sa Sniper 155, kailangan nyo ng 4 na lining. So ano nga ba yung mga lining na yan? Ito. Gamit nyo lagi dapat genuine. Yan. So 4 na lining. At meron tayo ditong UMA Racing na clutch plate, clutch section plate. So hindi po kasi pwede yung stock nito. Iba po ang sizes niya. So maliliit po yung sa stock ng 155. Anyway, kalisin nyo itong 3 malaking G's na ito. Ayan, so yung pinakang clutch spring niya mga bossing. Ito yun, kalisin nyo. Ito yung stock niya mga bossing. Tapos isama nyo na itong alisin kasi ililipat natin yan dito sa loob. Diyan. So yung adjustment ng clutch to mga bossing. So naka ultra cable na si bossing, ano. Ito na mga boss, yung stock niya. So ito nga pala yung mga bossing. So hindi pwede ha. O, diba, liit. Kita nyo na. Maliit siya, hindi pwede. So, tabi lang natin to at okay pa to. Anyway, dito na tayo. May gulong na naman ako. Martilyo at saka pumukpok. Just so, yung mga bossing, pag nakalas nyo, makita kayo dyan na, bulitas, itulak nyo lang sa loob yan. Yan. Tapos, kuha kayo ng flat screw. So, silsilin natin ng flat screw. Galit na naman kayo, pinaseplo ko na naman to. Sama yan, paano yung tatanggalin? Comment nga itong gisisira mo daw yan. Gusto yan ng may-ari ha, hindi ako. Sisira mo daw So yan. itong tinatanggal natin mga boss is lock washer siya. So
So ang trabaho niya para hindi gumalas itong nut na 22mm habang nananakbo tayo. So huwag niyong kalimutang ibalik yun at pag nawala yun, baka naman maghaluhalo yung pyesa ng makina niyo. Pag tumalsik yan. Sisira mo daw. Anyway, may sinervisan kaming ganito noon. San Juan, Batangas. Hindi ko napapangalanan. So kinabit nila. Ayun, nangalat sa loob ng makina. Wasak-wasak yung crankcase. Okay, tinanggal natin yung nut nya. 22mm yan. Eto. Tandaan nyo mga sizes, mga bossing. At habang nagkakalas tayo, prepare tayo sa mga gagamitin nating tools. Anyway, alisin na natin yung kanyang lock washer. Saka ito na yung clutch kasi niya mga bossing. So itatabi lang to ni bossing. Huwag niyang ibibenta. At pag nanawa siya dun sa matigas, babalik siya dun sa sa tawag dito. Balik siya dun sa malambot. Sa totoo lang kaya natin i-enhance yung stock. So sabihin ko na sa inyo sekreto. Bumili kayo ng pang R15 na clutch spring na Pitts bike at hindi natin nakuha ito kung paano bubuksan. Nakakabana. Ang ganda mga bossing. Ito na yung 5 spring ni sir. Ano? Tap natin dito mga boss. So ang dami yung kasama. So ito yung kakabit natin yan mga sir. Yan. So ganito pagkakabit nyan, susukatin natin muna kung walang lumalapat. So kabit natin muna to. Yan. Tapos saksok nyo to. Tapos pihitin yung mga bossing. Yan. Pag bumakat sa likod, ibig sabihin may tatabasin kayo. So makikita nyo dito is meron, bumakat siya. Ipoporting natin to, maliit lang, no? Kunti-kunti lang. Yun yung conversion. Pwedeng hindi. Pero ang mangyayari kasi, magkakaroon tayo ng tawag doon, debris. So magkakaroon tayo ng mga, sabi yung mga alloy na maliliit na nagasgas. Aribaba. So aribaba. So pag nahulugin dyan at sumama doon sa taas ng block, edi magagasgas yung piston natin saka yung block. So kailangan natin tong tabasin konti. So, gaya nga nasabi ko sa inyo, pag kumaskas to dito, magka-problema yung makina natin. So, ganun ang pagte-testing. So, isalpak natin, pindutin nyo, tapos ikuskus nyo. So, kita nyo yan mga boss, bumakat, paikot. Kunting-kunti lang yan mga sir. Siguro, ano lang yan, millimeter. Mga ganito lang yung tabas mga boss, sa karton na to. Okay, so, puporting natin to mga sir. Maliit lang. So, may conversion man siya, although, nakot-kot nga, pero kaya natin yan syempre. Kunti lang. Let's go, tatabasin natin ito. Mga bossing, hindi natin ipoport. Ito na lang, kayang-kaya na to. Kasi manipis lang naman eh. So yun mga bossing, tapos na natin agad tabasin. Ayan, makita nyo yung tabas. Kunting-kunti lang yan, ano. So sabi nga, millimeter lang. So huwag nyo naman kalimutan linisin kasi may mga bakal-bakal yan. Ayan. Ang dami. So, linisin natin muna. Tapos si Kobis. Alright. Yan na. So, lagyan na natin ang langis. So, ibabad nyo muna yung clutch lining mga bossing bago natin salpak sa motor. Ano? Kailangan nyo siya lagyan ng sauce bago nyo ihawin. Bago nyo ibabad sa makina. Okay. So, let's go. Salpak na natin. Anyway, lipat nyo nga pala ito mga bossing. Huwag nyo kalimutan. At hindi tayo makapag-adjust ng clutch pag yun yung lipat yan. So, may washer yan mga boss. Huwag nyo kalimutan. Lipat natin dito sa clutch outer ng hyper clutch. So same position pa rin kung ano yung pagkabaklas dun sa slipper. Ayan na. Hyper clutch. Welcome sa mga ngawit o mga kamay. Dati bang di nananakit ang kamay nyo? Sakit din natin ang kamay nyo. Okay, let's go. Sapak na natin. So
Sa mga bossing, ito na yung tinabas natin at isasalpak na natin. May washer nga pala dito, napakaliit lang. Huwag nyo kalimutang ibalik. So kung hindi naman matatanggal, pagkalas ninyo, huwag nyo nang alisin. Okay, so ibalik na natin itong kanyang spacer. Let's go. Ito na, ikabit na natin yung 5 spring ni bossing. May music na si mga bossing. Kailangan paalis na natin ng music, pahina ng kaunti. Nasaan na ba yung ating ito? Ikabit na natin mga boss. Ayan. Ayan na paglagay yan mga bossing ha. At syempre ikabit na natin yung nut. So yung nut niya is 22mm. So sana hindi maputol ito mga boss. Sana hindi pundido. Kadalasan kasi nang kasama ng pundido. Let's go. Barilin na natin mga boss. Okay. Ito yung nga pala yung pangontrang ginagamit ko. Hindi na ako gumagamit ng kuno ng tools. Lagay nyo lang yan. Tapos barilin nyo na. So hindi naman kailangan sobrang higpit. Ang magdadala dyan ay itong ating lock washer na. So hawanap lang kayo ng tools. Saan ba yung isa pa? Ito. Long nose. Uy, ang ganda niya. Isa pa. Yan. Tapos pukpukin natin ng kaunti. Sa mga bossing ito. Yan. Palapatin yung mga boss. Para naman lapat na lapat. Anyway, dito na tayo sa plate at saka lining. Parang tunat. So yung ginamit natin yan ang plate mga bossing. So gumamit tayo ng Uma Racing. Muntik na maging straight Uma si bossing. Buti na hindi siya bumili ng lining na Uma. Uma na sana lahat. Okay. Mauna syempre ang lining. Okay. So alternate lang yung mga boss. Tapos yung matalas ay sa labas nakaharap. So madadama nyo yan mga boss. Yan. Okay. Kabit na natin ulit ay lining ulit mga boss. Siyempre, plate na naman. Lining ulit, mga boss. Alternate lang yan. Kung nakamali kayo, di mali. Sliding ang abot. Ano ba, puro plate. Sama-sama yung plate. Saka yung lining. Ang galing. So, meron nga pala kami nakabit dito. Ewan ko anong brand yun. 5 yung kanyang lining. So, hindi mo siya makakabit pag hindi mo kinabit yung 5 lining. Anyway, turuan natin kayo dito mga bossing. So, makikita nyo dito may triangle. Ayan mga boss. Yan, triangle yan. At dito may triangle din. Yan. Subukan natin siyang maliin mga boss. Kung papasok siya. Umangat mga boss. Ayaw tumama. So, itatapat natin yung triangle sa triangle. Subukan natin mga boss. Diba? May pasok nyo ng ayos. So, ibig sabihin, yun yung pattern niya pag kinakabit siya. So, may polarity. Hindi kayo maliligaw. Meron siyang gatya. May tanda siya, sa madalit sabi. Anyway, dito na tayo mga boss. So, kung mapapansin nyo sa slipper clutch, may mga washer tayong nilalagay. Dito ay wala na, So, dire-diretso lang ito mga boss. Kasi ito ay hyper clutch. Okay, dito naman tayo sa pagkabit ng spring mga bossing. May palatandaan dito mga boss. Lahat ng may tatak na Uma, sa labas yun nakalagay, Yan. May mga pangalan yan mga bossing. Kung isa walang pangalan, ito meron. Dito yun sa labas. Okay, dito na tayo sa tornilyo. At syempre may pa-sticker nga pala yung sa Uma. Ayan o. Nandikit sa noo. Para maging malakas. Nakakalakas sa sticker. Okay, gabit na natin tong mga bolts ni hyper clutch. So, pagbabaril nito, star method. Paano nga ba yun? Hindi ko alam mga ito. Barilin na lang natin. Star method, sabi nga doon sa pag-install ng Uma. Okay, so mga boss, mahigpit na siya. At may konting pre-play. Dapat pala binumper na natin diretso. Budulin natin may arit. Okay, hindi na nagtatapos ang lahat. So make sure na meron kayong adjustment na ititira dito sa may inyong clutch cable,
para pag nag-adjust kayo ng clutch, meron kayong magagamit na titirang adjustment. So dito is kailangan natin ng Philip. Ito yung Philip mga boss ha. Positive, ika nga. Sulong natin ng konti. Yun, sarap. Tapos pihitin natin. Pag malambot na, pwede na yung hikitan. Pag naiikot niya, kailangan pag lamas nyo yung clutch, naiikot nyo ito ng maayos. Okay, so masyadong mataas, baba natin. Ayan, para lang siyang naka-stack mga boss. So pag-adjust ng clutch, nasa pag-adjust yan kung paano magiging matigas at malambot. So pag mali ang adjust ninyo dito ay para kayong tukod lagi ang clutch. So pag tama na adjustment, baril nyo na yung gis. Huwag yung papakaipitan ng todo. Tama na yan mga boss. Isang patok lang. Baka mabilog. Anyway, tanggalin natin yung natitirang langis. Okay, gabit natin yung crankcase mga bossing. Yan. So sa Raider, iba yung timplahan ng adjustment ng clutch. No? So dito is iba din. Sa tornilyo mga bossing, hindi kayo maliligaw. Basta may lilitira yan na halos isang daliri. Ibig sabihin, taga doon siya. Or pwede siya doon. Tulad dito, may exito. Sagad-agad. Ito yan sa baba mga boss. Malapit na matapos. Excited ako kung tatakbo pa yung motor. So, impakin na natin para mabilis. Pero huwag niyong hihikitan na impact ang gamit. Ano? So, ito lang is pampa dikit sa crankcase. Okay. Dikit lang, dikit. Ang tight pa rin tayo. Tayong tiwala niyo kay impact. Masira yung thread. Okay, kuha tayo ng 8. Alam ko may dalang lata eh. Nabas, alam ko may ilang lata eh. Motor pala eh. Tuwa sila sa mga tambucho nyo, hindi naman masarap pakinggan na. Binabash yung mga nakapipe. Papipe na lang din lang, hindi tayo iso. Saka tambucho, kakaya naman sa gabi. Lugar-lugar din ang pagkatambucho. Alam nyo naman na alas 10 na, sige pa yung bira ninyo eh. Marami nagtulog ng matatanda at bata. Sayang-saya sa kabubumba. Okay, gabitan natin yung bolts ay nut ng ating tunog, walang layo. Radiator pala yun, relay. Oo. Malaki radiator. So, lagyan natin muna ng langis para malaman natin kung tutunog baga. Yun, ang matapon. Busin natin kasi di na makakanta na ito. So gamit yan lang is mga bossing Ultra. Shell Ultra, yung gray. Baka sabihin nyo, inubos ko, binawasan ko na yan kanina. Pinambasa ko ng lining ha. Babash nyo na naman ako eh. Joke lang. Okay, first start. Medyo makalantog pa tunog nito mga bossing.